Greetings mga migs! Welcome back sa Buhay ng Salita TV. Merry Christmas sa inyong lahat. At yung mga malalayo sa pamilya, chill lang, ipagdasal lang natin yan. So, napalakas ba yung inuman natin kagabi? So, meron akong ibabahagi na mga herbal na pwede nating gamitin pangtanggal ng hangover. At pwede rin ito sa mga taong high blood kasi nagpapanipis ito ng dugo para hindi masyadong prone sa stroke at saka sa heart attack. So kung bago ka pa lang sa channel na ito, please tulungan nyo kung lumago aking YouTube channel. Please paki-subscribe po, paki-like ng video, and don't forget to hit the notification bell para updated kayo sa mga future topics. So huwag natin patagalin, patuloy na tayo. So unahin natin yung mga herbal na pagtanggal ng hangover kasi baka marami dyan yung nalunod sa alak kagabi. Kasi Pasko, normal na sa Pinoy yan. Pero kung maaari, huwag sanang sobra-sobra yung pag-inom ng alak kasi nakakasama yon. So ang unang may papayo ko, bago kayo rekta doon sa mga herbal, i-hydrate nyo muna yung mga sarili nyo. Uminom kayo ng tubig. Huwag yung malamig kasi matik yan. Magsusuka kayo. So yung normal na tubig lang. Yung normal yung temperature. O di kaya may kaunting ligamgam na tubig. So kahit mga isang baso lang mga mix. Tapos, relax muna ng mga 15 minutes. So, speaking of mga herbal na ibabahagi ko mga mix ay yung makikita lamang sa bahay. Hindi na yung mahirapan pa kayo saan hanapin. So, makikita ito sa bahay, sa kusina, o di kaya sa mga sari-sari store na mabibili lang. So, yung una ay yung luya, ginger. Alam niyo mga mix, nakakatulong yung ginger na pangtanggal ng hangover o pang-diffuse ng mga excess alcohol na nasa inyong katawan, yung hindi nyo na ihi. So, anong gagawin natin sa ginger o luya? So, kumuha lang ng mga ganito kalaki, tapos, syempre, balatan nyo, tapos, hiwain. Pakuluan yan sa mga 2 basong tubig. Kasi, habang kumukulo, lumiliit yung tubig, di ba? So, sakto siguro mga 1 baso na lang yan pag na-dissolve na talaga or may palabas na talaga yung katas sa loob ng ginger. At syempre palamigin. Tapos inumin. Pwede rin na medyo mainit pa siya. Inumin nyo. Basta kaya nyo lang. Kung wala kayong ginger pero meron kayong turmeric, yung turmeric powder po, nabibili po yan sa mga grocery store. So, yung tinitimpla para turmeric tea, maganda din yon. Gumawa kayo ng turmeric tea. So, kung meron kayong mainit na tubig, so, mga 2 kutsarita ng turmeric tea, sa 1 basong tubig. So, yun yung gawin nyo parang replacement muna sa kape. As much as possible, kung maaari, huwag mo na magkape. So, yun muna. Ang pangatlo naman ay yung mint. Yung green. Lalagay ko dito yung picture. So, ganyan. So, kumuha kayo ng kaunti niyan, ihalo nyo sa tsaa. Yan. Maganda yan. O pwede rin halo nyo sa turmeric. At kung wala kayo ng mga nasabi ko, pero meron kayong Korean ginseng, maganda din yon. Pero yung Korean ginseng na nilubog sa tubig. Huwag yung Korean ginseng na nilubog sa alak. Kasi useless yan. Hangover na kayo, iinumin pa kayo ng ganon. Di ba? So yung nalubog sa tubig, yung pinaglubugan niya, so yun yung inumin nyo. Be sure lang na malinis. Ha? Kasi baka magka-diarrhea pa kayo. So aside doon sa mga nasabi ko, meron pang isa sa mga nagpapa-diffuse ng mga alcohol, excess alcohol sa katawan natin kapag lango-lango tayo sa alak. So, yun yung coconut water o yung buko juice, yung tubig ng buko. Maganda yun. Hindi pagkatapos doon, kumain kayo na, kung kaya lang, kung kaya, yung may sabaw. Kung wala masyadong budget, edi mag-noodles lang muna. Noodles, higop ng sabaw, ganon. So, tapos na tayo sa mga herbal na pangontra sa hangover mga mix. So, dumako tayo sa blood thinner. Blood thinner means nagpapanipis ng dugo. Kasi maraming matitigas na ulo yung Pinoy, kahit mga may high blood, may problema sa puso, umiinom pa rin ng alak. So, kailangan natin ng blood thinner para sa maiwasan natin yung heart attack. Kasi kapag lumapot yung dugo natin, yun yung prone sa stroke. At isa sa mga blood type na
may malapot na dugo ay ang blood type A. Kaya nga hindi na ako umiinom. Blood type A kasi ako. So, 10 years na akong hindi umiinom ng alak. Yung trip ko na lang minsan, nagbibit-bit ng alak tapos nagpapapicture. Kunwari lang. Pero, for 10 years, sober na po ako. So, ito na yung mga dapat inumin natin para numipis ang ating mga dugo at maganda yung sirkulasyon. Isa na doon na yung pineapple juice. Much better kayo yung gumawa ng pineapple juice kasi sigurado kayo na walang preservative. Walang halo, maraming sugar at iba pa. Walang halong chemical. Don't panic, it's organic. At aside from pineapple juice, isa sa mga pangontra din sa stroke o nagpapanipis ng dugo ay yung ginger o yung luya. So, napakaraming gamit po ng ginger mga mix. Kaya nga, mas okay na kumain kayo ng lauoy, yung gulay na lauoy everyday para maganda yung sirkulasyon ng dugo natin sa katawan. So, maraming health benefits talaga yung ginger, yung luya. Pangontra din yan sa usog mga megs. At ito, the usual, kontra sa hangover, at the same time, nagpapanipis din ng dugo. Nagpapaganda ng sirkulasyon ng dugo, ang turmeric. So, turmeric tea. Ganon. Mas maganda everyday, hindi lang tuwing may hangover. So, kung kaya nyong palitan yung kape ng turmeric tea, gawin nyo na. Pero kung hindi kaya, maglaan lang kayo ng mga kahit alternate lang every other day, uminom kayo ng turmeric tea. Kasi ako, ganyan yung ginagawa ko. Nalagyan ko lang ng konting honey kasi hindi talaga gusto minsan yung lasa ng turmeric. So, nalagyan ko ng honey. And aside from turmeric, kung wala kayong ganon, pero meron kayong tanim na oregano, so nagagamit niyo yung oregano. So, kumuha ng dahon ng oregano, pakuluan, so humigop ng konti. Nagpapanipis yun ng dugo para maiwasan natin ang stroke at heart attack. Kaya ko ibinahagi ang mga herbal na ito kasi nagagamit sa season na ito. Diba? Pasko, nagiinuman, o kaya kumakain ng maraming karne at iba pang carbohydrates. So mga migs, I hope meron kayo natutunan sa video ito and kita-kits until next topic. Maligayang Pasko!